guys, ang recipe ko for today is kusamashi. Itong mga kakailanganin natin, isang kilot kalahating kusa, meat, oil, little soya sauce lang, salt, pepper, red chili, optional, tomato paste, butter, tomato, garlic and onion, syempre rice. Yan po. Yan, pinakita ko lang po yung mga gagamitin natin. So, mamaya, papakita ko sa inyo pag na-prepare ko na siya. So, guys. Guys, ang una kong gagawin is hugasan ko muna itong ating pusa. Kasi galing pa ito ng market. So, hugasan natin. Kasi yan. Ang hugasan natin maibig. Kailangan siyang hugasan at tuloy na natin po yung dito. Kahit tubig lang po, okay lang kasi kaya naman. Kailangan po ganyan. Doon po hanggang na matapos po lahat. Say-say lang siya ng ganun. Kasi procedure lang po, tapos po yung pinakaulo. Lalo na po itong ilalim. Lasa po natin. Kasi po lang siya tatanggalin. Maganda po kasi nabili ko ngayon, 10-60 yung kanang ganyan. Hindi siya item. Kaya na siya guys, naugasan ko na lahat. At ngayon na matatanggalan natin ng loob. Guys, ito pa kailanganin natin. Ito yung pangtanggal nila ng laman sa loob. Ito. Ganyan lang siya guys. Kailangan, maingat ka, kontrolado mo yung pag-anong sa loob. Parang nadudukit ka lang, yung dudukotin mo na siya nadudukotin na paunti-unti. Tapos kailangan, kasi matagal ko na po kasi itong ginagawa, kaya kontrolado ko na at saka ano ko na yung loob. Gamay ko na kung hanggang saan lang ang pasok ito. So, ganyan lang siya guys. Pagkita ko sa inyo, pagka ano, ayan siya, nakukuha siya eh. Kasi pagka napunit siya guys, pangit siya maluto kasi nabibitak-bitak. So, ingatan po natin siyang mabungi, or mabali, or mahiwa, ganun, para asin buo siya sa loob. Ayan siya guys. Mas manipis, yung makukuha talaga yung loob lahat. So, ganda. Yan siya guys, oh. Diba? Maganda siya kasi wala siyang sirap. Same process lang po gagawin natin sa lahat ng pusa. Siguro mga 12 pieces yan. Gagalapin ko lang po lahat. Yan. Hindi manipis na siya. Yan siya guys. So, gagawin natin siya. Itaw muna ng ganyan. Gawin natin ulit sa pangalawang process. Gawin lang po yun hanggang sa matapos natin itong isang lahat na to. Isang basket. Ako guys. Guys, last 3 na lang. So, kaya na siya. Medyo maproseso lang siya guys, kaya lang talagang control yung paghitot mo. Tapos yung parang nagubukal yung sa loob. Dinudukot mo yung nasa loob. Tapos na guys, ito na siya. Kung nagmamadali tayo sa ganito, napupupit na ano siya na nahihiwa, nababalim. Ito kasi pinaka-importante pag nahihiwa, pangit siyang lagyan. Kaya ingatan natin siya guys. Siya guys, bali babalawang ko na siya ulit ng konti sa ibabaw, tsaka ko siya itatabi. Mamaya natin siya babalikan. So yun na siya guys, ito nabalawang ko na siya, tabi ko lang. Tapos ito sa ito guys, pwede nyo lang siya gawing torta, yung para siyang ano, pwede siyang tapon. Guys, timplahan na natin yung ating meat. Ito yung meat ko, pinalahati ko na siya kasi ilang piraso lang nabusan natin. Kasi siguraduhin lang po natin na mas marami ang meat sa rice. Ang rice po natin is Egyptian rice. So ito lalagay lahat, bali yung half cup kanina, may paka 1/4 lang ng cup na yun. Tapos nagtunaw na rin po ako ng butter para ano, kasi kailangan natin para dito. Kasi timplahan na natin ng asin, paminta at saka red chili. Optional lang po, pag yung tao ay hindi gusto ng sili, okay lang. So guys, hindi natin pinalahat kasi kailangan mas marami yung karne sa bigas. Ayan siya guys. Ayan po natin yung ano. Siguro kung half cup lang, ilagyan natin ng chili, 1 spoon ng black pepper, at saka po ng salt. 1 spoon lang din po ng salt. Tapos alin natin yung butter. Mix well po. Mix well lang natin. Yung nasimudan po dati, nalagyan ko talaga ng ano, cinnamon. May mga tao ngayon talaga ng cinnamon, kaya hindi ko na siya nilalagyan ng cinnamon. Hindi lahat ng kakain gusto lang may cinnamon. So yan siya guys. Basta siguro nilalagyan siya ng maayos. Para pang hindi sa pa natin. Basta yung pong kalahating cup lang tsaka siguro yung mas marami yung meat sa rice. So pag na-rice na po yan na guys, pwede na siyang ipapasok sa pusa na tinanggalan natin ng loob kanina. Ito ang papasok natin. Guys. Ito po guys, ang pinatitikip talaga yung daliri ko. Maalat na siya. Kasi kung hindi pa, kailangan natin siyang nagdagan ng konting alat. Kasi pag naluto na siya guys, kailangan may lasa na siya sa loob. May lasa na siya guys. So, set aside lang po natin. Kaya na siya guys, so tatabi lang po natin kasi kailangan natin ng pusa, talaga natin sa loob ng pusa. So kailangan natin ng kaldero. At siguraduhin lang po na kaya ng tumayo kung pwede siya sa loob. Bago natin siya ilagay dyan sa ikasabol sa harara, kailangan po natin lagyan ng kamatis yung ilalim niya. Patag lang po natin yung kamatis sa pinakalalim. Kaya nag-iwa po ako ng kamatis na bilog. Tapos guys, nagpunta din ako ng isang buong bawang kasi optional lang naman ito guys. Kasi ang kamugustuhin na ito, yung nilagay sa gitna.
So, ayan siya guys. Yan. Yan yung tsura niya guys, pagka nakalagay sa kaldero. So, yung assembly natin isa-isa yung kusa na ito, lalagyan natin ng meat. Yan, kasi tatayin natin dyan. Tatayin tayo guys, hindi natin ng meat. Ganyan lang po. Tatanggalin ko na po yung gloves ko kasi, o yung kamay ko. Kasi nahihirapan po ako maglagay ng pusa sa loob. So, yung paglagay po ng pusa, huwag po natin siyang punuin. Kailangan na more than half lang siya or half lang ganyan. Kasi pagka siya nag-expand, bumabalik na po yung pagpuno-puno. Puputok yung ating, dapat kalahati lang siya. Tapos guys, nakalayo dapat, ayan siya. Tatayin lang natin siya kapag ganyan sa kaldero. So, gawin lang po natin hanggang matapos po lahat ito. Same procedure lang po, hanggang kalahati lang. Yan. So guys, ayan na siya. Sakto-sakto lang yung nagawa ko ng mixture ng bread, ng rice at saka ng ating meat. So, sakto-sakto lang siya. Kaya wala akong sumura. Kasi yung pizza man po, nagmawa kayo at may sobra kayo, pwede nyo po pwede nila siyang tasok sa loob, kasama dito sa loob pa. Ayan na siya guys. Yan. Kayo na lang yung mag-arrange kung paano arrange yung lalawin nyo. Basta kailangan po siyang nakatayo. O naka-islant. Kahit malaki po yung ilagay nyo, basta kailangan naka-islant siya, hindi siya pwede nakahiga. So, islant ko siya ng kaunti kasi maluwag pa siya guys. So, ginawa ko siyang islant kahit baba na yan. So, ngayon guys, gagawa na tayo ng pinaka-sauce niya para mapakuluan na natin siya. Guys, gagawin natin yung sauce. Pag-iwa naman ng bawang, sibuyas at kamatis. Mga dalawang pirasong medium na kamatis lang po, tsaka isang big cubes. So, pagigyan lang tayo ng mantika sa kawali natin. Ako kaldero ginagamit ko, kasi lagyan ko siya sa baba, isa dun sa ating na-semper na kusa. Sa akin guys, talaga, imbis na kasinan toyo ang nilalagay ko, kasi pagdating sa meat, pagka pumasok siya isama siya sa meat natin mamaya, yung lasa niya kumakapit. So, iba kasi yung asin ng parang iba yung alat ng asin sa alat ng soy sauce. Para sa akin po. So, ang ginagawa ko, ang papaanat ko is konting soy sauce lang po. So, guys, may ang ating ika. Isa lang po natin ang ating silat, bawang. Ano sa magkulay daw ng buka. Ito sa Middle East. Maraming bawang at sibuyas, mas gusto nila ang panata para sa kanila yun. Kaya yun po yung natin kaya sa Pilipinas, kung natin siya gagawin, siyempre, ano po siya, medyo mahal po yung mga ingredients. Kaya, depende sa discard nila ako. Lahat na pamitang. Guys, isa pang tip. Habang kasi nag-iisa ko ng bawang sibuyas, nilalagyan ko na siya ng pamitang. Mas makapit po yung lahat ng pamitang sa bawang sibuyas. Sunod na po natin ang kamatis. Ang pakalulong ko ng kamatis, yung ako, parang sa titigla ng konting soy sauce, konting tomato sauce, saka ito ulit. Paminta, at saka red chili. Push na lang po. So, kaya na, hira natin siya ng konting. Isang spoon lang po ng ang toyo. Magtataka kayo guys kasi may kulit kami guys kasi kailangan natin ng kulit alat kasi pag nilagay natin sa sabaw wala siyang lasa kapag wala natin wala ng ating usap pa natin natin nalagay natin puntahan natin siya ng rito tapos 2 tablespoons na po na itong ating tomato sauce ay tomato paste naman siya lalagay natin siya ng kulit. Pagkulo niya, isa ka natin lalagay dito. Kapal lang po natin, nasantay natin. So, in case kumukulo na siya, kaya lalagay na natin. Transfer na siya, natin siya dito. Saan lang natin yung sauce niya dito. Kahit natin maipasok din yung talagyan din ng sauce yung mga loob niya. Yung mga butas. Guys, sisihan lang natin sa unang papoy ng lakas, tapos pag kumulo na siya ulit, ihinaan na natin siya. Antayin natin ng 15 to 20 minutes po. Isa kalimutan ko na mag-ito, kaya ngayon ako makapagit po. Kasi siya natakpan lang po natin siya guys. Sa una, laksan natin yung apoy. So, isisik natin siya kung nalagyan po yung mga butas. Kaya kung hindi lagyan, matay po siya, lalagyan po natin sa isa. Kasi mas nakakadagdag po siya ng lasa sa bawat yung loob niya. Dahil na po siya, taktak po natin. Yan guys, tapalan natin sa mahinang ng apoy. Mas matagal siya sa apoy, hanggang may tubig siya, is maganda. Para mas malambot na malambot siya karniya sa loob at saka yung rice. Yan. Ako talaga nagluto nito is half to 1 hour talaga ang tinatagal niyang iluto. Okay guys, then, siya guys, mumulo na siya. Pag hindi siya nakalubog guys, try nyo i-turn. I-ikot yung karne na hindi nakalubog. Sa kanilang side. Para mas naluluto din siya. So guys, antay pa natin. Siguro mga 1 o'clock. Ngayon is 12:30 pa lang. Mga 1 o'clock po siguro pag sa yan. Siya
siya guys. Ano na siya, ka-power na, malambot na siya, pero marami pa siya sa wow. Kahit pa natin siya okay. Nagkain mo na yung takip. Magka-check guys, tusukin nyo lang ang tingin mo. Eh, natutusok na yung sabi, malambot na siya. So, kaya lang natin siyang matambala ng sawaw. Saka natin siya i-ako. Tignan na rin natin siya guys, kung okay na. Sakto lang muna. Yun guys, natutunan ko kung lutong ko, nasa level pa lang ako. Pero mas kinakain nila ko kasama yogurt. Kaya na may yogurt, susunod ko yun. So yun guys, pag gusto natin siya sa atin, malambot na siya. So pag sa naman guys, kailangan inalan natin siya bago siyang sira. Nakulong kapit yan mga tulog sa cold na. Sisingin na siyang sa atin. Yung kaya nisa natin ng ganda sa pinapalin natin itong bawang. Sakto lang yung sauce niya, hindi siya nasunod sa ilalim. Ito na po ang ating. Guys, ito naman yung ating sakto-sakto lang ang kanyang sarap.